Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, magpo-phone comparison tayo between sa mga mabebentang Samsung smartphone sa Green Hills, ang Samsung Galaxy S21 Ultra versus the Samsung Galaxy S22 Ultra. Ano kaya ang perfect na Samsung smartphone na para sa iyo? Tara mga J-Vlog, check natin. So shoutout nga pala sa mga nakanood ng pagbili ko ng S21 Ultra sa Green Hills. Ito po yung nabili natin kay Ate Mayet, S21 Ultra. So syempre sa mga sa mga followers ko, alam niyo naman na nag-purchase rin tayo ng S22 Ultra last year at na-dispose ko na yun or binenta ko na. And ito naman is after review is i-dispose ko na rin itong S21 Ultra. So for review content lang naman yung ginagawa natin, and after nang binebenta ko na rin. So yon, S21 Ultra ang ano natin ngayon, ang ating daily driver ngayon, at kasi ino-observe ko yung performance niya kung okay pa ba siya ngayon 2024 dahil napakamura na lang po ng S21 Ultra at S22 Ultra sa Green Hills. So unang-una sa lahat, saan ba tayo makakabili niyan? Syempre wala nang iba kundi kay Ate Mayet at kay Ate Anet sa CMB Gadgets Stall XA07, ZMB Cellphone and Accessories Stall XC07. So XA and XC. And meron din tayo isa pa, si Ate Malin Gadget Shop Stall XE7. So magkakailera lang naman po sila mga J-Vlog. And yon, ito kasing S21 Ultra 256, napakamura na lang po kay Ate Aneta sa ZMB Cellphone and Accessories Stall XE07. So makukuha nyo na lang itong 256 hanggang sa 16 to 17,000 pesos, depende sa inyong preference, kasi meron silang complete package meron silang basic, at syempre pag sinabi nyo napanood natin sa or napanood nyo dito sa vlog, sabi nyo na napanood nyo sa vlog any store, automatic meron kayong 500 cashback. O diba, napakalupit. So 256 yun yung range, 16 to 17. Tapos sa S22 Ultra 256 tayo mag-focus. Ang range niya rin parang mag-add ka lang ng 10,000 talaga. 26 to 27, 256. Meron minsan sinakasagad ata 25.5, ewan ko. Depende na lang kung anong store bibilan nyo. Pero ganyan yung range ngayon ng S21 Ultra and S22 Ultra. Napakamura. Kaya ito rin po yung nagiging mabenta sa Green Hills ngayon 2024. Lalo na tong S21 Ultra. Biruin mo 17K na lang. May ganito ka ng napakagandang smartphone. So, syempre, phone comparison to. At doon muna tayo sa mga tatanong, Lods, ano ba? S21 Ultra ba ako? S22 Ultra? Ito na ang video na to, para sa inyo to. So, unang pinaka main difference ng S21 Ultra and S22 Ultra is of course yung S Pen. So, kung makikita nyo sa S21 Ultra, wala tayong S Pen port. Pero sa S22 Ultra, meron na po tayong S Pen port. So, parang pinaghalo na yung Note series and S series sa Ultra series ngayon ng Samsung. Pero magandang balita, itong S21 Ultra ay support din ng S Pen. Pwede nyo itong gamitan ng S Pen, pero wala nga lang siya lalagyan. Pero meron tayong mga ibang case na nabibili sa Shopee na merong lagayan for the S Pen ng Samsung Galaxy S21 Ultra. So any pen pwede dito sa Note or sa S22 Ultra. Pwede nyo gamitin yung S Pen nyo dito sa S21 Ultra. Yung kasi maganda sa S22 Ultra, ano na siya, S Pen meron na siyang S Pen na port. Kumbaga, pipindutin nyo na dito para makuha yung S Pen, di ba? So yun yung pinaka main difference. Hybrid na yung S22 Ultra, pinaghalong Note and S series. Tapos yung pinaka main din is yung chipset. Marami kasi ako napapansin din sa shop doon nila Ate Anet or nila Ate Mayet na hanap nila or mas prefer talaga nilang chipset ng S21 Ultra is Snapdragon. Totoo naman na mas okay yung Snapdragon chipset talaga compare sa Exynos. Pero mahirap talaga maghanap ng S21 Ultra na Snapdragon dahil usually lumabas lang yan sa US or China region. Tapos yung international kasi ng S21 series is Exynos po talaga. So meaning pag NTC, automatic po pag tinanong NTC, Korea, mga Exynos po yan mga J-Vlog. At makikita nyan sa model number. Yung dulo ng model number nyo, pag letter U at number 0, Snapdragon po yon, kasi China yon or Hong Kong at US. So pero pag yung letter B, ano ba yun, letter B, basta yung mga ibang letters, automatic Exynos po yan. Ang magandang balita kasi sa S22 Ultra mga J-Vlog, international release is Snapdragon na po. Meron tayong exclusive na Exynos at yun po sa Europe yun.
So, pag nakita nyo na NTC yan, Matic is Snapdragon po ang S22 Ultra. Kaya, mas madali po maghanap ng Snapdragon chipset na S22 Ultra compare sa S21 Ultra. At syempre, ang maganda nga doon, NTC siya. When it comes kasi sa region, lalo na pag pre-love, hindi naman na nagmamatter kung NTC, Hong Kong, or US. Kasi, ang importante doon, dual SIM siya. Pag nagmamatter kasi yung region na yan, parang sa brand new. Kasi, syempre, pag NTC, may warranty yan. Alam ko, pag Hong Kong, walang warranty dito sa Pinas. Kaya, yung iba, mas mura yung Hong Kong variant na Samsung. Kasi wala siyang warranty sa Pinas. Store warranty na lang talaga i-apply nyo. Korean variant. So, mga nagtatanong, Lods, okay ba yung Korean variant? Yes, okay naman yung Korean variant. Yun nga lang, single SIM lang siya. Gumagana 5G. Yung S22 Ultra ko is Korean variant yan, mga J-Vlog, at working well naman yung 5G connectivity niya dito sa Pinas. Kaya, yun lang pinaka-disadvantage ng Korean is single SIM lang siya. At hindi siya nalalagyan ng eSIM. So, talagang fixed na single SIM siya. Kaya, yun, NTC talaga mas prefer ng iba. So, yun, iba mas prefer yung international release compare sa Korean kasi nga single SIM siya. Kaya mapapansin nyo sa Green Hills, mas mura po ang Korean variant kasi single SIM lang po siya compare sa international or sa NTC or US or Hong Kong na dual SIM po yung mga yan. So, yun, ang pinaka main na difference sila. S22 Ultra, mas madali maganap ng Snapdragon chipset compare sa S21 Ultra. Nakaramihan na makikita nyo is Exynos talaga. So, yun, syempre, di hamak na mas powerful ang chipset ng S22 Ultra, Snapdragon 8 Gen 1. Merong, yung compare nito sa Snapdragon, nito is Snapdragon 888 na super duper powerful din naman yan. Pero when it comes sa Exynos ito, tapos S22 Ultra na Snapdragon, syempre mas prefer ko yung S22 Ultra na Snapdragon chipset. When it comes sa screen size ng S22 Ultra at S21 Ultra, walang pinagkaiba kasi 6.8, same din ng resolution or display quality, super dynamic AMOLED 2X display. So napakaganda ng display niyan, pero syempre mas iba yung yung aspect ratio ng S22 Ultra compare sa S21 Ultra. Kasi ito talaga parang complete curve siya. Sa S21 Ultra parang nabawasan yung yung pagka-curve niya. So yun yung maganda doon. Every generation nababawasan yung curve, at sa S24 Ultra finally flat display na sila. Ayoko na kasi yung edge display, to be honest, kasi sobrang hassle sa akin, lalo na pag ginagamit, kasi minsan na accidental touch siya dito ng palm ko. So all goods na yan sa S24 Ultra na flat display, and sa S22 Ultra na mas binawasan nila yung pagka-curve niya, kumbaga. Mas gusto ko rin yung form factor ng S22 Ultra, box type siya. Mas box type siya compared dito sa S21 Ultra na curve siya. Camera specs, hindi naman sila ganun nagkakalayo. Both phones ay support ng 108 megapixel camera. And pareho sila na meron 100x or 100 times zooming. Major upgrade ng camera sa S23 Ultra kasi 200 megapixels na. Pero when it comes sa camera quality naman, both phones nito is napakaganda. Both phones ay support ng 8K video recording. Napaka still powerful ng mga chipset nito. Even this S21 Ultra, kayang-kaya pa to for gaming kahit na Exynos siya. Panoorin nyo na lang game test ko dito sa S21 Ultra and S22 Ultra dahil gagawa tayo niyan. At yun nga, ngayon 2024 magpa-purchase ulit ako ng S22 Ultra, pero siguro August na, ganun. Syempre, marami tayong binibiling unit. So ito muna focus sa S21 Ultra. Kaya yun mga J-Vlog, sa mga nagtatanong, Lods, ano ba? S21 Ultra ba or S22 Ultra? Kung talagang tight ang budget nyo, medyo malayo kasi difference sila, 10,000. Laking bagay rin sa iba yan. S21 Ultra is okay pa naman yan mga J-Vlog. Lumabas to 2021, kaya nga S21, di ba? So 2021 to lumabas. Support pa rin itong latest OS, so Android 14. Good news, itong S21 Ultra support pa ng Android 14, S22 Ultra of course. So both phones naman ay support ng Android 14, yun naman na maganda dyan. Pero feeling ko, or syempre, malakas ang kutob ko na mas matagal ang shelf life ng S22 Ultra when it comes sa OS update. Matik para ma-update pa yan sa Android 15, Android 16. Ewan ko na lang dito sa S21 Ultra kung ma-update pa yan. Pero when it comes sa Android 14, matagal yung magiging relevant sa market, kaya panigurado matagal yung pamagamit yung S21 Ultra nyo. Kaya kung yun lang talaga budget nyo, 17,000 pesos or almost 15 pa nga, depende, 128 kasi neto meron, 128, 15K.
napakasulit po ng S21 Ultra. Go for the S21 Ultra when it comes sa budget-friendly side. Powerful smartphone, kayang-kaya maglaro nito ng mga magandang games, powerful games. Pero yun nga, kung meron kayong budget talaga at gusto nyo mas ma-experience yung Note talaga, Note experience, mas ano siya, mas maganda yung form factor, and syempre mas powerful chipset. Yun na talaga yung gaming kayo. Kung gaming talaga focus yung mag-ipon talaga kayo, all in na kayo sa S22 Ultra dahil okay yung chipset nun dahil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 siya. So yun, saan pa ba tayo makakabili niyan? Kay Ate Anet, stall XC07, at kay Ate Mayet, stall XA7.